Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Huwebes, May 16, 2024. Diretsahang usapan sa mahahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Nina Corpus. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, personal na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang tulong para sa mga mangingisda, magsasaka at pamilyang apektado ng El Nino sa Iligan City ngayong umaga. Ayon sa Pangulo, patuloy na sinisikap ng pamahalaan na maisulong ang mga proyektong pangkaunlaran para sa kapakanan at pamumuhay ng mga mamamayan. Sa Hilagang Mindanao, inilatag na anya ng NEDA ang Northern Mindanao Development Plan 2023 to 2028 na layong mapabilis ang pagpasok ng ekonomiya sa rehiyon. Kabilang naman sa mga ibinigay na tulong ng pamahalaan ang 10,000 piso para sa bawat benepisyaryo mula sa Iligan City, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Bukod pa ito sa mga ayuda mula sa Department of Agriculture, DSWD, Office of the House Speaker at iba pang ahensya. Muling binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy pa ang pag-iikot ng pamahalaan para mabigyan ng tulong ang mga mamamayang apektado ng tagtuyot. Magandang tanghali po sa inyong lahat and of course, good afternoon, Asek Weng. Good afternoon, Nina. At bago kami magpatuloy ni Asek Weng sa mga balita, uunahin po natin ang balita mula sa PCO. Ito yung latest. Noong May 15, itong si Ambassador Enzo Cazuya ay nag-courtesy call kay Secretary Chele Garafil ng PCO at nagkaroon sila ng commitment na palakasin pa yung bilateral ng Pilipinas at Japan at nagkasundo din sila na labanan ang fake news through digital platform. Kasi na-appreciate din ni Ambassador yung contribution ni Secretary Chelo at ng PCO para sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating ugnayan sa Japan kasi nga naman tayo ay merong history talaga na magkakampi. Diba? Kamakailan, last month, nagkaroon ng trilateral ang Pilipinas, US at Japan. So, iba naman yung bilateral ng Pilipinas at Japan. Ayan, so tara na sa Japan. Maraming salamat, Asek Weng. Dito naman po tayo, pagtatapos ng grace period para sa unconsolidated na PUVs at iba pang update sa PUV Modernization Program. Ating pag-uusapan kasama si Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng DOTR. Yusek Andy, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali, magandang hapon, Nina and si Asek Weng. Good afternoon. Yusek Andy, kahapon po ang huling araw na palugit para sa mga unconsolidated na mga sasakyan. Ngayong araw, inaasahan na po ba ang paghuli sa mga unconsolidated at considered na po ba na kolorum na mga PUV sila sa mga lansangan? Kung ganon, may nahuli na po ba kayo ngayong umaga? Unang-una, no, yung sinasabi nating today, May 15, no? Yun yung due process na dapat at binigay ng gobyerno para sa mga hindi nag-consolidate. So may proseso po yun. At ang na-estimate po sa usapin is posibleng May 15, more or less, sila po ay nasabihan na, nabigyan na ng informasyon na sila ay hindi na, wala ng prangkisa dahil hindi sila nag-consolidate. So yung usapin niya tungkol sa paghuhuli, talagang obligasyon, trabaho po yan ng ating certain agencies gaya ng LTO, ng MMDA, ng Kapulisan para sa mga walang karapatan na bumiyahe sa kalye dahil nga sila ay wala ng prangkisa. So it is something that has been ginagawa na noon pa at gagawin pa rin ngayon para nga maging maayos yung ating kalye sa mga sasakyan na hindi dapat karapat-dapat. Tama, pwede na silang manghuli ngayon but it is something na part of the job lamang naman.
Yusek, sa inyo pong datos, ilang PUV po ang hindi nakapag-consolidate sa bansa at ilan rin po yung unconsolidated sa Metro Manila? We are still finalizing the answer, no? Pero umabot po ng a little more than 80% as per LTFRB ang nag-consolidate sa buong bansa. And sa Metro Manila, it is something like 60%. Sinabi ko na fina-finalize pa dahil may mga certain requirements na kailangan ma-attain para masabi natin yung numero. Pero having said that, it is very important to note na we have the right number, mataas ang numero na sumama sa programa ng gobyerno para sa ating mananakay. That's why the program, as promised by the government to the people, ay tuloy-tuloy na po. Wala na pong hintuan to, tuloy po ang pagpapaganda pa sa programang ito because at the end of the day, yung commuters po natin ang makikinabang sa programang ito. Yusek, may tanong po ang ating kasamahan sa media na si JM Pineda ng IBC 13. Kumusta daw po ang pakikipag-usap ng LTFRB sa mga transport group na ayaw pa rin makipag-consolidate lalo na at may kilos protesta ngayon ang Manibela? Tungkol sa pag-uusap, this happened last year. Ilan usapin ang ginawa ng LTFRB, pati kami sa DOTR, especially sa mga kasamahan natin sa Piston. We had half a dozen or more meetings with them. We discussed concerns and then nakahanap ng solusyon. Pero siguro ang importanteng usapin dito sa sitwasyon natin ay na-exhaust na natin ang lahat ng pamamaraan para magkaroon ng agreement or kaayusan sa mga bagay-bagay. Ngunit aaminin natin na talagang merong dalawang grupo na lamang na natitira. May mga leaders po tayo dyan na ayaw talaga mag-consolidate. Kaya nga pumunta na po sila sa Korte Suprema and I think it's just fair na hindi na lang po ang decision ng Supreme Court, no, regarding sa petition nila. Ngunit kung pag-uusapan pa natin yung usapin, siguro it's transparent to say na wala na po naging usapin dahil nga talagang nagdi-disagree na sila sa programa ng gobyerno. Ngunit, if they will attempt or they would like us to still talk in things that would, for whatever reason, improve further, maybe the program, the relationship, and nandito lang naman po ang DOTR at LTFRB to all parts ng transportation sector po. Yusek, ano naman po yung mga maaring kaharapin ng mga tsuper o operator ng mga unconsolidated jeepney na namamasada pa rin simula ngayong araw? Alam mo, tungkol dun sa mga hindi nag-consolidate, deadline was April 30, it is fair and right for the operators. Kasi ang operators naman po may-ari na sasakyan to be fair to their drivers. Huwag na po nilang ipasada yung kanilang sasakyan dahil hindi lamang ang operator po ang magkakaproblema. Malaki po ang fine yan sa mga jeep na colorum. That's 50,000 pesos. Ma-impound pa yung sasakyan mo ng isang buwan, no? Pero yung driver po mismo na pumapasada sa isang sasakyan na walang karapatan, aabot po ng 1 taon isususpend yung lisensya ng driver. At 1 taon po yun na walang hanap buhay. So I think it's just right na hindi na po dapat pumasada yung mga hindi nag-consolidate. Ito po ay responsibilidad ng operator sa kanyang driver po. Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga commuter, paano po ba malalaman kung unconsolidated yung jeep na sasakyan nila? May iba raw po kasing tsuper na sinasabi na mamamasada pa rin po sila. Ganito po yun, no? Kasi every month, habang nagre-renew po sila ng sasakyan, binibigyan po sila ng sticker at doon po natin malalaman kung sila ay legal, consolidated, registered, no? So that's a process that will take some time kasi nga naman alam niyo ang registration is once a year. So ang LTFRB nag-iisip po sila ng paraan para po magkaroon ng mas maayos na sign, no? Na ikaw ay consolidated or hindi. Pero going further, ganito po 'yon. Clear naman sa sa LTFRB yung mga lugar na mababa ang consolidation at malamang doon ang posible na magkaroon nga po tayo ng mga kasamahan na magiging colorum dahil bumabiyahe. So doon po tututok ang LTFRB, LTO
ang ating mga kasama sa kapulisan para po mabantayan yung mga routes na yon para wag pong bumiyahe yung mga hindi consolidated. But more than that, it is really the responsibility of everybody. Sabi nga ng Pangulo noon, yung traffic, more than the schemes, it is the discipline that is needed. So siguro po, para sa ating kasamahan ng mga hindi nag-consolidate, kailangan din po yung disiplina nila na wag pumasada dahil wala na pong karapatan. Sir, ngayon pong tapos na ang consolidation, ano na po yung mga susunod na proseso sa pagpapatuloy ng PUV Modernization Program? Kailan po magsisimula yung pag-acquire ng modern jeepneys? Yeah, tama Asek, no? Yung pag-acquire naman is really not yet the next step. Ang pinaka-importanting step after the consolidation, yung tinatawag po natin ng route rationalization or yung LPTRP. Ito po yung tulungan ng bawat LGU with LTFRB and DOTR na ma-finalize at malaman eksakto kung ano po yung mga numero ng mga units na papasada sa bawat ruta. Kasi po, ang alam niyo naman, on the ground, ang expert dyan is ang LGU. Tutulungan po sila ng LTFRB to come up with an LPTRP or route rationalization. Ifa-finalize pa po yan sa City Council or Municipal Council. Then after that, that's like maybe a 2-year thing pa po yun. 2 taon po na proseso yon. After that, doon na magsisimula ang isang lugar to acquire the modern vehicles, which in that case, meron din pong 27-month na process. So kung tutusin po, siguro more or less 4 or 5 taon pa for all to become fully modernized sa programang ito. Kaya nga yung message natin noon, Asekweng, sa ating mga kasamahan, hindi po kaagad-agad kayo bibili ng modern vehicle. Hindi po kayo kaagad-agad magpapalit dahil meron pa tayong proseso. And tutulungan po ng gobyerno ang pag-acquire po para po hindi tayo mahirapan sa pag-acquire ng mga modern vehicle, yung ating mga kooperatiba po. Alright, sa ibang usapin naman po, nakapagsumiti na po ba ang DOTR ng tugon sa Korte Suprema kaugnay ng hinihiling na TRO ng transport groups laban dito sa PUV Modernization Program? Sa huling pagkakaalam ko po, hindi pa po ata natatanggap ng ating lawyers yung galing sa Korte Suprema. And I'm sure once our lawyers receive it, sasagutin po nila ng maayos yun kung ano yung katanungan ng ating Supreme Court. Yung legal process po yun. We'll just have to go through the legal process. We will do our share, our part sa proseso. On the other part, sa gobyerno po, gaya sa amin dito sa DOTR, tuloy-tuloy po ang pag-i-implement ng programang ito because this is something that we badly need in our country po. Yusek, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ang mangyayari sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema? Posible bang maantala muli ang PUV Modernization Program dahil dito? Siguro, being not a lawyer, I cannot really say what will happen because unang-una, hindi rin naman natin alam pa po, as of now, eksakto yung ano yung magiging decision ng Supreme Court. But siguro it's fair to say any decision otherwise, meaning hindi pabor sa gobyerno, sure naman po maantala yung programa. Ngunit we are not looking at that basis. Ang po ng departamentong ito sa DOTR, tuloy ang programa, tuloy ang proseso. We cannot stop because this is for us. We feel this is very good for the country. So sabi ko earlier, tuloy-tuloy lang po. And if something happens from whatever decision, we just have to follow it. Ganun lang po yun. Bilang panghuli na lang po, mensahe nyo sa ating mga kababayan and how do we ensure po na hindi magkukulang yung mga jeepney po natin? Baka yung iba po ay magreklamo na wala pong silang masakyan. Unang-una, yun ang number 1 obligasyon ng gobyerno through DOTR, LTFRB, kapulisan, LGUs that we have to be sure na yung mga sasakyan po sa kalye ay tama at sapat po sa ating mananakay. That's why nagmamonitor po ngayon ang Interagency Task Force, naka-ready po yung rescue vehicles at saka yung mga special permits na ibigay na po at kung kailangan dagdagan, ibibigay pa po para mag-take over yung ating mga kooperatiba at
sa mga ruta na hindi nag-consolidate or kote. It is a whole government approach po because sabi ko nga earlier, it is the commuters who are here that we have to serve properly. Yusek, may pahabol lang po ako. Yung pong hindi nakapag-consolidate at magre-retire na, ire-retire na yung kanilang mga jeepney. Do they still get the chance to get yung mga programa po ninyo? Baka po yung mga driver po dyan na nakikinig sa atin ay syempre gusto pa rin nilang kumita ng pera. Yung mga alternatibo po na ino-offer ninyo para sa kanila, is it still open? At madali lang po ba na makuha ang mga ito? Hindi na natin sila papahirapan? Definitely open yan. Tuloy-tuloy yan. Even next year, for the next years, nandyan po yan. Yung DOLE po na puhunan, yung TESDA na Super Scholar. Pumunta lang po sila sa Office of the Transportation Cooperatives po. Nasa Quezon Avenue dyan para mag-apply po sa programang iyon. And also, iikot naman po yung OTC sa buong bansa to get names and organizations, associations na kailangan ng tulong. So, nandyan lang po yun. And LTFRB, they are also open for that. Ang importante lang po is you avail of it because it's what you need para po magkaroon kayo ng panibagong hanap buhay dahil sa decision nyo po na hindi na mag-pursue sa negosyo ng public transportation. So, punta lang po sa OTC po yung mga kaibigan kasama natin or sa mga regional offices ng LTFRB. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation. Presidential assistance sa mga apektadong magsasaka at mangingisda sa Mindanao ating tatalakayin kasama si Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Asik Joey, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali at magandang tanghali niya sa inyo. Oo, nasa Mindanao ngayon si Asik Joey. So, nandyan ngayon yung tulong at nagkaroon ng pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino. Nasa magkano na ba ang financial assistance na ipinahagi ngayon ng Pangulo sa mga ito? Ako Asik Way kanina sa nagpamigay ang Pangulong ng 10.5 million pesos ay 13.92. Oo, balikan natin si natin. Asik Joey kasi medyo Asik. maingay yung kanyang background. Nandun kasi siya ngayon sa Cagayan de Oro at kasama siya doon sa pumunta kasama ni Presidente para i-witness at kausapin din yung mga beneficiaries nitong programa ng ating pamahalaan, yung pamimigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. So, Alright. sana maayos yung linya. Balikan natin mamaya si Asik Joey. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Fact, what our environment is telling us. Our ecosystems are at risk. We need to understand behaviors and how people make decisions. And that's the only way we can effect change. We have large areas of promise. And if we can work together, then we can achieve what we call a resilient and inclusive development for all. Ito ang In Person. Sa unang episode ng The Best of Pinoy Pawn Stars. Ay! Francis M. Ito may pirma? Yes. Yeah, that's me. Ay, ikaw to! Jersey ni King of Rap Francis M. May dalang kontrobersyal at nakakaantig na kwento. Kasi for 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. I know people will judge me. We exist. What we had is real. Behind every sangla is a story. The Best of Pinoy Pawn Stars. Biyernes, alas 5:15 ng hapon. Dito lang sa inyong pambansang TV. PTV. PTV. Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.
lumikha. Reach for the stars. Gagawa tayo ng rocket na gawa sa paper cups. Alam nyo ba na maraming pwedeng iguhit gamit ang iba't ibang mga simpleng salita? Meron ba kayong mga gamit na tissue roll sa bahay? Let's turn them into fun pencil holders. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Serbisyong tapat, mahusay at mabilis, handog ng ating mga lingkod bayan. I-report ang mga sumusunod na paglabag sa maayos sa pagbibigay serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang pagtangging tumanggap ng aplikasyon o request na kumpleto ang mga requirement. Ang paghingi ng karagdagang bayad o requirement na wala sa Citizens Charter ng tanggapan. Ang hindi pagpapaabot sa aplikante ng disapproval ng kanyang request o aplikasyon. Ang hindi pag-asikaso sa mga aplikanteng nasa tanggapan kapag official working hours, pati na habang lunch break. Ang hindi pagbibigay ng OR o official receipt. At ang paggamit o pakikipagsabwatan sa mga fixer upang mapabilis ang transaksyon. I-report agad ang anumang violation sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Isang paalala mula sa inyong PTV. Panoorin malinaw at malalimang pagsusuri sa mga isyung pampolitika at polisiya ng pamahalaan. Ipaliliwanag ng respetadong political scientist at akademiko na si Profesor Antonio Contreras. Punto de vista. Mapanuring komentaryo na nagpapainit sa inyong umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Dito sa inyong pambansang TV, PTV. Ang pinakabago at napapanahong balita sa bawat sulok ng Pilipinas. Mabilis na nakalusot sa komite ng Kamara ang panukalang Apektado ng pagbaha at malalakas na pag-ulan ang ilang bahagi. Mapapanood oras-oras mula sa Luzon, Taytay ti pananagnakaan ti may sa senior citizen. Visayas, Dulaan sa 700,000 ka mga plaka. hanggang Mindanao. Nagpasidian karon ang Food and Drug Administration kon FDA. Ang multilingual hourly news break ng bayan. Nakabantay at laging rumoronda sa PTV. Balita ngayon. Dito lang sa inyong pambansang TV. Ang batikan at matapang na broadcaster na inyong pinagkakatiwalaan. Yang ginagawa ninyo, kaya nawawala ng respeto ang taong bayan sa atin dahil sa mga ginagawa nyong Erwin Tulfo sa Punto Asintado Reload. Kasama ang isa pang astig na mamamahayag, Aljo Bendijo. Di makakalusot sa atin yan. Pag nasa pulke ng video, yung mga pang-abuso, yari ka dito. Punto Asintado Reload. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 na umaga. Simulcast over Radyo Pilipinas at mapapanood dito lang sa inyong People's Television. Oras na para sumubaybay sa inyong pambansang TV gabi-gabi. Hatid sa inyo ang mga programang sasaksi sa bawat aksyon ng gobyerno sa On Assignment. Iba't ibang kwento ng mga Pilipino sa public eye. Tatalakay sa mga isyung pangkabataan sa schoolmates. At tututok sa bawat usapang panlipunan sa In Person. Para sa Pilipino. Para sa bayan. Dahil kami ang inyong PTV. Ang pambansang TV sa bagong Pilipinas. Disaster Watch. Paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhing matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhing ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan.
Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Lagay ng panahon at ang inaasang pagpasok ng La Nina sa bansa ating pag-uusapan kasama si Ms. Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Ma'am Ana, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po, Asik Weng and Ma'am Nina Corpus at tanghali po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ma'am, una po sa lahat, bakit po madalas na kamakailan ang pag-ulan, lalo na dito sa Metro Manila? Hudyat po ba ito na panahon na uli ng tag-ulan? Well, ito po ay hudyat na posibleng magkaroon na po o magsisimula na po yung ating nalalapit na tag-ulan. But for now, andito pa rin po tayo sa warm and dry season months. At ito pong mga localized thunderstorm activities na posibleng nakaka-apekto sa atin ay at least nagpapababa na po ng ating mga temperatura at saka nai-ease out na rin po yung mga areas na naaapektuhan po ng drought due to El Nino. So papalapit na po yung ating tag-ulan. Alright, sa inyong pong monitoring, Ma'am Ana, kumusta na po ang lagay ng heat index ngayon sa bansa? Nadulot pa rin ng El Nino? Well, sa ngayon, may mga areas pa rin po na matataas pa rin yung heat index natin or yung naandun sa danger level natin. But dito sa Metro Manila, asahan po natin na ngayon na sa may danger level pa dito po sa may parte ng Pasig City sa Metro Manila. Pero sa susunod na mga araw ay possible na po na unti-unti nang bababa yung ating heat index. Pero dyan po sa may parte ng Ilocos Region, sa Region 1, may mga areas pa rin po sa may Cagayan Valley, including dyan po sa may Central Luzon, parte ng Calabarzon, and mostly dyan po dito sa may Bicol at Mimaropa, and Central Visayas and Eastern Visayas. Yan po rin po yung mga areas na matataas pa rin yung heat index natin sa ngayon at sa mga susunod na araw. Pero kung ikukumpara po natin itong mga nagdaang araw, lalo na po during the past 2 weeks po ng April, medyo mas matataas po yung ating heat index na umaabot ng more than 50. Pero sa ngayon po ay wala naman po tayong nakikita sa ngayon. At least ang pinakamataas, mga around 47 to 46. So, nung last May 13, may nakapagtala pa rin po na mataas na heat index, mga around 50 dyan sa Pangasinan. So ma'am, ibig sabihin po ba nito, patuloy pa rin na makakaranas ng mainit na panahon ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw? O sinyalis na ito na pagtatapos na ng El Nino at itong El Nino phenomenon sa bansa? Nagaya po ng nabanggit natin, kahit po walang El Nino or kahit may tapos na itong warm and dry season months natin, makakaranas pa rin tayo ng matataas na heat index. Yun nga lamang ay hindi sa mas maraming lugar, sa iilang lugar na lamang. At sa ngayon po ay since meron po tayong still ongoing na El Nino, which is now on weakening state, and may probability po ng pagkakaroon ng La Nina at least third quarter this year. So yung pong ating onset ng rainy season ay base po sa prediction ng forecast ng Pag-asa ay between June 1 to 15 or konting urong ng last week ng Mayo, or may still probability pa rin po of more than 15% na slim chance na posibleng maantala or madelay yung ating onset ng tag-ulan. Ibig sabihin, possible pa po yung June 16 or beyond, posible pong dun ang pagdating ng ating formal na tag-ulan. Parang maaga ngayon, yung pagdating po ng tag-ulan, Ma'am Ana? Sa ngayon po, hindi pa rin natin na masasabi kung maaga dahil sa ngayon po, mga local thunderstorm activities, ito po ay usual nating nararanasan at this time of the year. Pero ang tinitingnan po natin dito dahil meron nga po tayong papatapos na El Nino and then pre-developing La Nina, ang epekto po kasi nito ay posibleng maantala ng kaunti ang ating tag-ulan. But this, kung nakikita natin itong mga precursory sign ng transition sa ating pagtag-ulan, ay posible din po na within the normal range yung nakikita natin. Ibig sabihin po, pwedeng up to second half of May or first half of June.
So, nandun pa rin po yung possibility. Okay, may tanong po ang ating kasamahan sa media na si Princess Jordan ng IBC13. Kamakailan ilang insidente ng pag-ulan ng yelo ang naitala sa ilang lugar sa bansa, partikular na sa Quezon City. Ano po ang ibig sabihin nito at paano ito may nangyayari? May kinalaman daw po ba ito sa pagpasok ng La Nina season sa bansa? So kahit hindi po pumapasok yung ating La Nina dito sa ating bansa, so nagiging usual na rin po yung pagkakaroon ng mga ganyang pangyayari, lalong-lalo na po dito sa mga local thunderstorm activities. Kapag meron pong mga severe thunderstorm, so ganyan po yung possible na nangyayari kapag nagkakaroon tayo ng ulan. May mga possible po na mga maliliit na tipak na yelo ang naiidulot po ditong ating mga tag-ulan dahil sa sobrang init nga po ng ating panahon. So itong mga severe thunderstorm cloud po ay posible pong ma-form. And dahil sa sobrang severe niya at napakalaki, kung halimbawa po siya ay papatak dito sa ating kalupaan at mababa po yung base ng cloud na iyon, so posible siyang pumatak as yelo or maliliit na tipak na yelo, hindi siya natutunaw kaagad habang bumababa sa kalupaan. Inaasahan po ba natin ang malalakas na bagyo ngayong taon? Hopefully, wag naman po sana. And DOST Pag-asa predicted mga around 13 to 16 na bagyo. So sa ngayon po ay wala pa po tayong namamataan na bagyo, hindi pa po tayo nakakaisa. So ang possible po ay below number ng tropical cyclone. Ito po ay mga possibility pa rin na merong mga lubhang mapaminsala ng mga bagyo. Kung hindi man po malakas ang hangin na dulot nito, ay kundi baka marami ding ulan yung dulot nito. So dalawa po yung extreme events na posibleng maidulot ng ating bagyo, sakaling malakas ang hangin or marami yung pag-uulan. So lahat pong yon may posibilidad po ngayon. Ma'am Ana, mula naman sa patuloy na paghahanda ng pamahalaan sa pagpasok ng La Nina, kailan po ba ito inaasang mararamdaman sa bansa at ano po yung mga considerations at factors na inyong tinitignan para dito? Well, sa ngayon po, as panawagan na din po ng ating mahal na Pangulo na magkaroon ng preparasyon para dito po sa possible na La Nina na kung saan sinasabi nga po natin ay possible na third quarter of this year. Pero kung makikita po natin, ito din ay kasagsagan ng ating southwest monsoon or habagat. So base po sa prediction ng Pag-asa, yung talaga po makikita natin na possible kung full-blown La Nina ang epekto ay maaari pong pagdating ng October, November, December. Although may mga pag-uulan po tayo nitong July, August, September, kasagsagan ng habagat at bagyo. So yung po talagang contribution din ng possible na La Nina, maaari pong yung October, November, December na mas matataas ang tsansa na medyo mas marami po yung ulan natin na matatanggap. Gaano po ba katagal mararamdaman ang La Nina dito sa Pilipinas at anong mga lugar po ang inaasahang maaapektuhan ng La Nina? Well, sa ngayon, ang pinoprovide pa lang po na forecast ng Pag-asa is up to 6 months. So, meaning cover po nito yung October na kung saan doon natin nakikita nga po yung simula ng medyo mas matataas ang probability na marami ang mga pag-uulan. So, particularly dyan po sa may eastern section ng ating bansa, possible, dahil ito po yung mga naka-expose dun sa ating amihan. And by that time ay amihan season po tayo. Pero possible din po dun sa mga areas dito sa may kabuuan ng Luzon, Visayas as well as Mindanao, dito sa gitna at western portion kapag may mga crossing po na mga bagyo or intertropical convergence zone. So for now po, halos kailangan po ay paghandaan pa din natin itong mga possible na magiging dulot na epekto ng La Nina sa atin. Ma'am, tanong po mula kay Patricia Lopez ng IBC13. Nakikipag-ugnayan na po ba sa inyong ibang ahensya, lalo na ang DILG, para sa paghahanda ng ating mga kababayan? Ano po ang dapat paghandaan ng ating mga kababayan sa panahon ng La Nina, lalo na po doon sa mga nakatira sa low-lying areas? Yes po. So ngayon po ay meron po tayong ongoing na yung Task Force El Nino. So yan po ay ginawa kasama na rin po yung ating mga mitigation plan for La Nina at kasama po ang DILG as member po ng Task
Task Force for Public Safety at kasama na rin po yung iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, lalo na rin po ang Department of Agriculture. So, direkta po yan nakikipag-unayan po sa atin. And na-identify na rin po yung mga possible na mga areas, lalong-lalo na po yung mga low-lying areas na vulnerable yan po sa ating mga pagbabaha. So, sa ngayon po ay sa side ng Pag-asa, ang ginagawa po natin is at least yung mga early warning systems natin ay kailangan pa maging ready or ma-check natin. So, lalo na po dahil ongoing naman po yung pagsasagawa ng pag-establish ng mga river centers natin. So, yung mga early warning natin sa mga river centers na may mga possible na flood-prone yung mga ibang tributaries natin po, particularly dyan po sa may Mindanao and Visayas as well. Mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan kasi yung iba parang summer pa lang nila, di ba? Yung iba graduation ngayong Mayo. So sabi nyo baka umulan na po by end of May, so hindi na sila makakapag-beach. Outing. Mga outing, kailan ba nila ipaplano yan ng tama? Opo, so tama pong makinig at bumisita sa website ng Pag-asa, www.bagong.pagasa.dost.gov.ph para po dun sa mga updated nating mga forecast. Yung pong mga rainfall warnings po natin, nag-i-issue po tayo pabigla-bigla kapag meron pong mga possible na mga thunderstorm activities or heavy rainfall warning na ibinibigay ang Pag-asa. And also, ASEC, Weng, and Mang Nina, paalala din po natin yung sa ating mga kababayan na syempre po nakakaranas pa rin tayo ng mga maiinit at maalinsangan na panahon at uso pa rin po yung nakakaligo tayo dun sa mga ilog natin or yung malapit po sa mga paanan ng mga bundok. So usually po kasi prevalent po yung may mga thunderstorm activities sa itaas ng kabundukan and then sa ibaba ay wala pong mga pag-uulan. And usually po bigla-biglang rumaragasa yung mga tubig pababa galing sa bundok. So prevalent po yung at this time of the year. Kaya mag-ingat po sa ang ating mga kababayan sa mga ganong mga possible na event. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Ana Lisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa isang malayang demokrasya, mahalaga ang pagiging bukas. Mahalaga ang partisipasyon ng bawat isa dahil karapatan ng lahat na makibahagi sa mga usapin at pagbuo ng mga batas para sa isang bagong Pilipinas. Congress TV. Tutukan sa kauna-unahang pagkakataon ang mga sesyon ng Kongreso sa PTV at sa aming digital platforms kahit saan, kahit kailan. Watch democracy in action. Congress TV. Kumpletong-kumpleto ang bawat umaga sa siksik na saya, balitaktakan at impormasyon na handog namin sa sambayanan. Umaapaw na positive vibes at kaalaman sa Rise and Shine Pilipinas. Back-to-back na komentaryong matapang at nakapanig sa katotohanan sa Mike Abe Live. At punto asintado reload. At mahalagang paglilinaw sa mga usapang bayan kasama ang mga pinagkakatiwalaang mamamahayag at kinatawan ng pamahalaan sa Bagong Pilipinas Ngayon. Serbisyo, impormasyon, inspirasyon para sa bagong Pilipino. Kami ang inyong PTV, ang pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye,
sa PTV. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Limampung taon ng tapat na pagseserbisyo, kailanman, kahit saan, para sa bayan. Reaching the Filipino from every corner of the country via terrestrial TV. In Luzon, PTV8 Cordillera, PTV4 Manila, PTV4 Palawan, and PTV4 Naga. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV2 Guimaras, PTV10 Dumaguete, PTV12 Calbayog, and PTV8 Tacloban. And in Mindanao, PTV11 Pagadian, PTV11 Sibugay, PTV11 Davao, PTV8 Agusan del Sur, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, and PTV48 Davao del Norte. And through the power of 6 digital transmitting stations, PTV14 Manila, PTV42 Cordillera, PTV46 Naga, PTV42 Cebu, PTV23 Guimaras, and PTV45 Davao. Connecting with the rest of the world in the era of digital technology. Through the power of television and our extensive online network, we continue crossing borders to serve the timeless news and information, bridging public service through innovative programs,
fostering pride in the Filipino, and inspiring the people to be active partners in nation building. Noon hanggang ngayon, kasama mong naglilingkod. PTV, ang pambansang TV. Time to take your mobile gaming to the next level. Join the Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. A total of 4.1 million pesos in cash and prizes await our new esports heroes. For the regional playoffs, the top 3 teams per tournament leg will win 20,000 pesos for third place, 40,000 pesos for the second place, and 60,000 pesos for the first place. And for the grand finals, the top 10 teams will face off, but only the best 3 teams will take home the biggest prizes of all. 500,000 pesos for the third place, 1 million pesos for the second place, and 2 million pesos for the grand champion, plus the chance to represent the country with the national team Sibol. So, do you have what it takes? For more details, visit the Unity League Facebook page. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Tinayak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagpapabuti ng higher education sa bansa. Sa kanyang talumpati sa National Higher Education Day Summit kahapon, kinilala ng Pangulo ang mga kailangang pagsisikap para mapabuti pa ang higher education sa bansa. Nakadepende aniya ang tagumpay sa mga plano ng pamahalaan sa pagkakaroon ng matatag at skilled na tauhan tungo sa pag-usad ng bayan. Inilatag din ng Pangulo ang ilang mahalagang puntos para sa pagpapabuti ng edukasyon. Mahalaga rin aniya ang pagtutulungan ng pampubliko at pribadong sektor sa pagsusulong ng mga dekalidad na higher education. Hindi dapat aniya ituring na gastusin ang mga binabayaran sa edukasyon dahil ito ay isang investment sa mamamayan, sa bansa at sa panghinaharap. Kaya naman patuloy ang pagbibigay ng pamahalaan ng libreng tertiary education sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Kinilala rin ng Presidente ang performance ng higher education institutions na kabilang sa iba't ibang world university rankings. Sayang hindi na natin nabalikan si Asik Joey. Oo nga, sayang. Kasi nasa Mindanao siya at mahirap ang signal natin ngayon. Magsisimula na rin yung activity ng ating Pangulo doon dahil tuloy-tuloy pa yung pamimigay ng benepisyo para sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Yan, abangan yan mamaya sa sa live feed ng ating ng PTV, ng RTVM, at saka sa Facebook page ng PCO. Makikita niyo po dyan yung buong pangyayari. Alright, pinag-uusapan rin natin, Asik Weng, dahil para sa ilan sa atin po, graduation ng ating mga anak ngayong Mayo. So, saan mo balak dalhin ang mga chikiting ngayong summer vacation na medyo umuulan-ulan? Oo nga, paulan na. Balak nga namin sana Mount Pulag or Mount Pinatubo, mag-trekking. Maganda yan. Oo. Kasi sana kung hindi pa mag-uulan, kasi delikado nga naman kung sinasabing may biglang, yung sinasabi kanina ni Ma'am Ana na may mga biglang tubig na manggagaling sa bundok, baka abutan tayo kapag Meron namang mga doon, may mga nagbabantay at sasabihin nila sa'yo kung kailangan mo ba yung ituloy o hindi. Pero maganda ang trekking experience. Kahit na hindi naman kailangan Mount Pulag, para na yan sa mga magagaling. Pero isa yan sa mga dream ko, gawin yung Mount Pulag. At saka, well, for now, kung dito lang po kayo sa Maynila, sa Masungi Geo Reserve, maganda po dyan, na-try na ng buong pamilya ko yan. Easy trek lang siya, pero mga 4 hours din. Depende sa 4 to 6 hours. Pero magandang experience po siya para sa atin. At saka, syempre, yung mga nagbabalak na pupunta sa probinsya, di ba? Kung kayo ay pupunta dun sa Pagudpud area, meron kami dong maliit na parang mini Sagada. Ang tawag ng mga Ilocano doon dyan, sa banda dyan, Adams. Siya, para siyang bundok din, na parang Sagada na maliit. Actually, nasa plano din Very namin. quaint. Oo. Pagudpud, Kaya pumunta rin kayo. Pag pupunta kayo dyan, try nyo pumunta sa Adams. Alam mo, may waterfalls every 20 minutes. Talaga? Na talagang you're surrounded by nature. Yan yung mga dapat siguro i-expose natin yung mga anak natin. Lalo na
masyado silang addicted sa kanilang mga sa gadgets. Oo. So, kailangan natin silang ilabas. Kaya lang kasi yung timing talaga eh. So, pag-uusapan na naman dito yung mga pag-adjust ng school year. Yes, Di ba? yes. Kasi, di ba sinabi ibabalik ng June to March. Para nga naman yung April, May, di ba kahit mainit, ma-enjoy mo naman yung bakasyon na hindi umuulan. Kasi nga yung plano sa pagpupunta sa mga beach, yung pagtitrek na ganyan. Yung iba hindi na nila na-feel ang summer kasi nag-aral sila tapos nung nag-summer sila, umuulan-ulan naman. Although ngayon, hindi pa naman masyado. Sana tama si Mama Annalisa na ma-delay yung pagpasok ng tag-ulan. Kasi onset na rin po ng tag-ulan, which is the natural course of things. No? Hindi pa La Nina, no? Pero talagang uulan, maaari raw end of May or second half of June. Second half of June. So sana second half of June na lang. No? Alright, ito naman po tayo sa balita kung saan inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA Board sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 30.56 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng mga paaralan na nasira dahil sa kalamidad. Ang pondo ng proyekto ay magmumula sa Official Development Assistance Loan sa World Bank na ipatutupad ng Department of Education at DPWH. Sisimulan ang rehabilitasyon sa mga nasirang paaralan sa 2025 na tatagal hanggang 2029. Makikinabang sa proyektong ito ang mahigit 1,000 paaralan, 4,000 gusali, 13,000 silid-aralan at 700,000 estudyante sa buong bansa. Balita sa rehiyon, nagpapatuloy ang pagtrabaho ng DPWH CAR sa Camp 6 Cannon Road sa bahagi ng Blisit Circumferential Rockshed Project. Ang detalye sa report ni Eddie Carta ng PTV Cordillera. Bukod sa mga pinatutupad na major at priority projects sa 33.53 km Cannon Road o Rosario Baguio Road, binibigyang atensyon din ang Bliss o Baguio Latindad Itogon Sablan Tublay Tuba Circumferential Road Project. Ikinonsidera ng DPWH Cordillera bilang high impact at flagship project ang Bliss Outer at Inner Ring na magdudulot na malaking ginhawa sa mga motorista. Actually, pwede natin itong pasyalan, pero yun lang, wala pang PCCP. So, the next phase will be PCCP. And then maybe we can also, if you want to come with us, pwede natin ikutin yung Bliss Circumferential Road. Meron na tayong isang ongoing bridge. And then, pag natapos yon, the whole stretch ng Circumferential Road, traversable na. Ayon pa kay Director Tanggol, maganda ang kanilang koordinasyon sa mga opisyalis ng Bliss sa implementasyon ng mga proyekto. Tiniyak ng opisyal na sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas na programa ng pamahalaan, marami pang patrabahong pakikinabangan ng mga residente sa Cordillera na bahagi ng Cordillera Road Improvement Projects na nagsimula pa noong 1989. So, continue naman yung ating mga projects dyan. May mga portions pa na unpaved. But we are going to pave them, all of them. And then, yun lang. As of now, meron tayong isang bridge na ongoing. So, once we complete that bridge, pwede na natin ikutin the whole of the circumferential road. Magugunitang kamakailan, ikinatuwa ng mga motorista ang pagbubukas ng one-way traffic scheme sa Rockshed Project sa Camp 6 Cannon Road. Gayunman, ipinaliwanag ng ahensya na posible itong gawing two-way pagkatapos ng 4 na buwan, magdedepende sa kalagayan ng panahon ang pagkakatapos sa mga patrabaho ng ahensya. DPWH din ang nagsisilbing lead agency sa Engineering and Clearing Management Cluster ng Cordillera RDRRMC. Pati yung bridge na-inspect na namin, ang hirap talaga. But, marami pang gagawin under the outer circumferential of Benguet. It needs concreting, road slope, and a lot of infra projects more to come. Mula rito sa PTV Cordillera, Eddie Carta, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan, mapapadali na ang pagpunta ng Baguio pag natapos yung proyekto na yan.
circumferential Yes. road. Oh, Oo. pwede rin pumunta doon habang hindi pa maulan. Pero dati kasi, diba, pag May pupunta ka sa Baguio, umaambon-ambon na eh. Oo. Hindi ka na masyado makaikot. Anyway, kung pupunta ka nga ng Mount Pulag, sa Baguio ka naman dadaan. Dadaan ka rin dyan oo. or pupunta ka ng Sagada, pwede ka rin dumaan dyan. Or actually, ang dami ngayong turista sa Baguio, ano? Sa sobrang dami. Minsan, yung mga taga Baguio, pag magwi-weekend nila, sila ang pumupunta ng Maynila Oo. dahil ayaw daw nila yung traffic pag weekend. So hopefully, gumanda po ang traffic dyan po sa Baguio at yung papunta ng Baguio. Alam mo, may mga ibang lugar pa dyan, yung mga Atok Hills, yung mga Benguet Farms dyan na pwedeng puntahan bukod mismo sa Baguio itself. Hindi lang doon sa city proper. Yung Yes. outskirts niya, marami pang pwedeng puntahan. Nandyan yung museum ni BENCAB. Yes, nandyan. Oo. At maganda pa rin siya hanggang ngayon. May mga bagong features na nilagay si BENCAB. So actually recently, last month, nagpunta kami doon. Kaya ang ganda pa rin siya. It's a museum that's very close to nature. Yes. So ayan at dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Asik Weng Hidalgo. Ako si Nina Corpus para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.